Yo! What is up guys? Gene here. So today, ang ating topic ay tungkol sa 300 days ni Legends of Ymir. So tara, simulan natin. So today, merong pan 300 days ni Ymir. Then meron tayong mga bagong event. So first, punta tayo dito sa Asgard. Then sa tabi nung Azure Amber, makita nyo yung 300 day celebration vacation merchant. So every day meron tayong wave treasure pouch na hanggang dito ba ngayon? September 8. So ang laman niya is Faded Voyage Marker, Valkyrie card, Desir, ito. Then itong Faded Voyage Marker, nakuha siya sa mga mobs. So medyo mahirap lang i-farm. Yan. Then crafting material siya for collection. So ito yung collection niya. Then mayroon tayong weekly voyage treasure chest. So ang laman ng voyage treasure chest ay ito. So plus 8 blazon. Makita mo. Yan. Tapos 300 day blessing key. Yan. Then ito, Crystal Stone of Promotion. So ito ang pinakamaganda dyan. Then golden key. Yan. Tapos for event. So meron tayong bagong special summon event. So dito. Etong Sigurd Sealed Reliquary. So saan na yun? Tapos ko na kasi. Baka nawala na. Baka nga. Hindi, ito. So, yung kanina, ito siya. Dito siya makukuha. Sigurd's Key Supporta. So, need mo nang mag-hunt ng Melo. Parang melon tsaka watermelon. Then, Temple of Chaos Monster, 1-5 tsaka 3k. Folkbang Monster, 1-5 and 3k din. Then, pag natapos nyo to, makakuha kayo ng 50 keys na magagamit nyo dito. So, ako nagamit na ako. Itong mga may one, is sure epic siya. Makukuha nyo. Pero ako malas ako eh. Nakuha ko lang ito. Special costume, 100 points. Yan. Next is Sigurd's Hidden Boon. So, eto, 150 hanggang makuha nyo itong Superior Enhancement Supplement Protection. So, yung maganda makuha dito, ito, Seal of Awakening Package, plus 7. So, ito ang stats niya. Ako, nakuha ko na dito ito, plus 3. Uy, na-next, sorry. Yan, tapos ito, plus 5. Then yan. Next is 300 Day Blessing Treasure Chest. So, ito, yung kanina nakita nyo sa crafting, ito, 15 per character, then may chance ka makuha ng Epic Summon, Noble Horn, Noble Battle card, and Noble Desert card. Yan mga pinamaganda makukuha mo dito. Ito yung last time pa na, na event. Then next tayo sa check-in celebration. So meron tayong 14 days. Then first day nakuha natin yung safe weapon enhancement. Then makakuha ka rin dito ng 3, 6, 9, 12, 15 total ng 300 day blessing key. So ang pinakamaganda dito is ito sa day 8, yung combining retry ticket sa Valkyrie. Then ito, 300 day blessing drought. So, meron siyang 300% XP. So, makakuha ka ng 30 total pag natapos mo siya. Sa task naman
is meron magandang nilabas si Emir para sa mga nahihirapan mag-ups ng Blason. So, once ma-complete mo to, ang reward niya is plus 10 na Skull Blason. Yan. Then, same dito sa Hati. Ito, 300 day Eve special task. Patra na epic. So, yun lang. Tingin tayo sa sa site. So, ayan. 300 day. So, ito ay na tapos na natin. Ito din. Sa NPC Merchant din. Then, ito pa pala. Summon sa summon and replace cost. So, yung 300 day confirm and replace cost, yun yung kunyari makuha ng this year. So, confirm mo. Pag kinonfirm mo siya, dating 900, 450 na lang siya. So, 50% off siya. Normal summon discount. Check natin yung summon. So, ito. Dati, 1 to siya. 120, 50% off na rin siya. Next is Battlefront. So, ngayon nag-release sa susunod na pala to. Susunod na topic na natin tong Battlefront. So, ano pa ba? So, ayun, magkaroon ng companion na si Glady. So, companion na Glady. Check natin siya. Ito. So, wala siyang story deck, kaya medyo ano siya, hindi okay. Maganda to kung may story deck na lagyan ng story deck. Suggestion lang, Emir. Next. So, Soul Summon. So, ngayon, nagkaroon din pala ng sa auto combine, ay sa auto summon. Next, event vote. Ito, kung ano yung bibigay sa, so nagkaroon din wala ng added na TOC, 6F, tsaka Fokbang. So, next topic naman natin is yung bagong server battle. So, tapos na kanya yung server battle. So, 3-way na siya. 3-way ulit siya, kaso mas nagkaroon ng goal yung server battle natin. So, dito makita natin. Server battle namin natin. Wala, loads. Video ko lang kanina yun, server battle. Ayun, so ito server battle. So, magkaroon ng straight up na laban between sa tatlong server. Then ito, server battle score. So, dito ma-determine kung sino yung magiging winner. So, by point system tayo. Then, ito yung mapa. So, each server meron tatlong gate. Then, kailangan maprotektahan yung mga nexus. So, ito yung nexus.
So, once na ma-destroy yung castle gate, may expose yung guardian nasa gitna. Ito, gitna nila. Then, pag na-defeat yung guardian, ma-expose yung Nexus, which yung parang, ito, yung ano nila, diamond. So, once na ma-destroy na yung gate, then matalo yung Valkyrie sa gitna, and ma-destroy yung Nexus, yung server na ma-destroy na Nexus is hindi na makapag-participate or di na makalabas nung base nila. So, talo na sila pag ganun. Then, last server standing. So, kung masira yung Nexus nung isa pa, yun na yung magwawagi kaninong Nexus yung matira. So, ito. Use an item to activate a rune sigil to summon Siege Golem. A sigil can hold one Siege Golem at a time, and each side has a limit on simultaneous summon. So, etong rune sigil na to, makapag-summon ka ng Siege. So, ito yun. Attack Siege summon, then recovery Siege Golem summon. Saan yun? Nawala. Page tayo. Yan, Siege Summon. So, the Tower of Glory appears in the central area pathway through the server battle, granting a powerful buff on the side that defeats it. So, eto, sa gitna, merong boss. So, etong boss na to is nagbibigay daw ng buff. Once na ma-distract mo na, masira nung server na yun. Defeat a set of number characters from other servers in a row to awaken as the slaughterer of the battlefield. The slaughterer battlefield has reduced defense but increased movement speed and the state upon death. So, pag napatay siya, mawawala. So, each side, meron tayo dito occupying stone to occupy a base. So, doon ka pwede mag-TP. So, occupying a base grants server score and buffs, and nearby monster change allegiance to occupying server. Characters not in a clan cannot occupy a base. So, kapag wala kang clan and napag-participate ka lang sa server battle, is di ka pwedeng mag-occupy ng mga base. So, participate ka lang talaga. Yun lang. So, etong server battle na to, meron siyang tingnan natin reward each saan ba to? Wala ba siya na-add? Server battle, July 28. Edition, gate. Nexus Siege Golem. Tingin tayo. Ay, tayo reward eh. Yan, so ito yung itsura nung Guardian. Then ito yung mga gate. Ito, gate. Yan. So, base defense na siya ngayon. Hindi siya ganoon dati na parang kailangan mo mag-occupy muna bago magkaroon ng base. Yan. Ito yung Tower of Glory sa gitna. Yung kailangan basagin para magkaroon kayo ng buff. Ito, Siege Golem. Ayun. So, ito pala yung server battle. So, server of the character who destroys target on the save combat. Yun. PV accuracy, skill damage, and absolute death awakening 4,000. So, ito yung battlefield slaughterer. Oh. Movement speed lang makuha niya.
So, ayun. Yun lang siya guys. Hindi kita yung rewards eh. Pero maganda yung rewards nito kasi may Azure Amber, um, Silver, then yung ganto. Eto, League Seal. Pagka level 5 na yung rewards nyo, makuha kayo ng 10 ganto. So, di ko na na-screenshot kanina, pero yan, League Seal. Ganun siya nag-work. Then, to recovery. Sa recovery, same din sa Sindris. So, recovery tower. Then, golden recovery. Pag nakuha mo to, buong server yung magkakaroon ng life. Then, yun nga, para mag-victory, kung sino yung Nexus na mag-survive until sa end nung battle or pinaka-highest points, siya yung magiging winner. So, yung server battle pala is meron lang time limit, so 1 hour. Ayun. Okay. So, ayun lang guys. Hope na may natutunan kayo ngayon sa ating video. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.